Nakakabahalang plano ito ng ombudsman laban kay VP Sara Duterte. Ito. Ombudsman Jesus Crispin Remulla confirmed that an active unit in his office is monitoring the impeachment trial of Vice President Sara Duterte for evidence that could potentially lead to investigations or prosecution. Sabi niya, it is being monitored by our office. There is an active unit monitoring the goings on in the impeachment. So, minomonitor. The confirmation came after Akbayan Representative Shell Jokno, a prosecutor in Duterte's impeachment trial, asked whether the ombudsman was monitoring testimony and evidence involving the Vice President's confidential funds. So, in kaso na makonvict si VP Sara sa trial na ito, matanggal siya sa pwesto. Ayun, pwede na siyang sampahan ng mga criminal cases. Example, plunder. Sa ngayon, may mga naisampa na plunder complaints laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Kailang gagawin ng Ombudsman, pwede niyang imbestigahan ang kanyang findings, isubmit sa impeachment court. Para ang impeachment court ang magpataw ng parusa kay VP Sara kasi impeachable officer siya. Hintayin nila na makonvict si VP Sara. After conviction, saka na nila sampahan ng patong-patong na kaso si VP Sara. Kasi sa ngayon, di ba sinampahan siya ng criminal case sa Regional Trial Court, yung grade 3. Parang may technical, I don't know, hindi nasunod ang due process. Kaya hinihiling ng kampo ni VP Sara na ibasura yung grave threat criminal case sa Regional Trial Court. Dahil yung grave threat na yun ang isa sa mga basihan kung bakit nagkakaroon ng impeachment trial ni VP Sara. Sabi ng abogado ni VP Sara na hindi pwedeng pagsabayin. Unahin muna yung impeachment. Kaya itong grave threat na complaint o kaso sa Regional Trial Court, ibasura yan. Kasi uunahin yung impeachment. Pinagsabay-sabay na nila. So ngayon, talagang makikita mo na nakatutok talaga ang gobyernong ito, ang ombudsman, para pataubin si VP Sara. Sige, maghanap kayo ng ebidensya. Kung may ebidensya kayo. Sa tingin ko, wala. Kaya nag-fishing expedition pa lang sila. Kasi yung paggamit ng confidential funds na yan, kung gusto nila talagang totohanin, dapat ang tawagin nila sa witness stand si Colonel Lachica. Kasi si Colonel Lachica ang humawak. Siya yung gumastos kung ano, hindi yung gastos na ibinulsa. Siya yung gumastos, paano niya ginamit ito sa confidential operations para sa seguridad ng bansa. Kung talagang may misuse of funds, si VP Sara and Colonel Lachica ang mananagot. Kasi sinasabi ni Gina Acosta, ni Piso, ni Kusing, walang nahawakang pera ni VP Sara doon sa 125 million. O yung iba pang mga confidential funds sa DepEd, kung saan. Lahat si Colonel Lachica ang humawak. So para mapatunayan na na-dispal ko yung pera, dapat ang tawagin nila mag-witness na is
si Colonel La Chica. Nakakapagtaka. Bakit ayaw ng prosecution na tawagin si Colonel La Chica? Sabi ni Congressman Joel Chua is baka daw makakagulo sa kwento. Sapat na daw yung pahayag ni Miss Gina Acosta na yung pera ay i-transfer from Gina Acosta to La Chica. Tama na daw yun. Eh bakit? Paano ka makaka-prove ng misuse of funds? Eh, nag-submit man sila ng mga clearing documents. Kaya itong prosecution is makikita mo na nagpapalusot. Wala silang matibay na ebidensya. Kasi kung meron pa, tawagin na si Colonel La Chica, doon mo na malalaman kung may kapalpakan, kalukuhan sa paggamit ng confidential funds. Kasi ako, nakaranasan ako yan eh. May konting intelligence funds kami. Halos parehas lang yan eh. Hindi ko hinahawakan. Sabi ko sa SDO, ibigay mo sa intelligence officer. Then ang intelligence officer, i-implement niya ang intelligence operations namin. Oh, ganun lang yun. So bakit pagdating na dito kay BP Sara, yung normal procedure sa AFP, paggamit ng ganun din ang nangyari kay BP Sara. Bakit nila ngayon gustong tanggalin si BP sa pamamagitan ng paggamit ng confidential funds? Sige, so good luck. Sana ma-convict nyo si BP Sara. Nag-collapse daw si Senator Jinggoy Estrada habang nakadetain sa BGMP, I think, Quezon City. Ito ang update, excuse me. Post ni Attorney Regal Oliva. Just in, Senator Jinggoy Estrada was being re-aided for a scheduled yung tuhod, knee x-ray at Cardinal Santos Medical Center when his left knee reportedly gave way, causing him to fall. He did not collapse as earlier reported. This is precisely why medical decisions must remain with the doctors, not with political speculation. So, yun ang totoo. So, mahina na ang tuhod. Tinignan ko ang edad ni Senator Jinggoy. As of now, he is 63 years old. So, basta senior citizen na ang isang tao, kagaya ko, senior citizen, mahina na talaga ang mga buto, tuhod. Kaya, ayun, bumigay ang tuhod. So, I don't know sino yung mga nag-report na na-collapse. So, parang na-collapse din. Kasi kung sinabing na-collapse dahil nawalan ng malay. Di ba ganon ang na-collapse? So, bakit ka mawalan ng malay? Maraming dahilan. Kailang yung kanya is bumigay ang tuhod. Kaya natumba. Kasi nga, mayroon na siyang kondisyon sa tuhod. Yung instance na natumba siya is hinahanda siya para dalhin sa hospital para ma-x-ray ang kanyang tuhod. Ako, parehas ko si Senator Jinggoy na problema ko sa tuhod din. Ang dahilan sa akin, itong tuhod ko na mahina na, sa basketball, mahilig kasi ako sa basketball, ilang beses na twist, na ganun ang aking tuhod. Malala ko, ang unang pagka-twist sa aking tuhod, yung basketball, yung iba mag-pivot na gaganon. Gagamitin mo yung tuhod. So, ilang beses na namaga ang aking tuhod. Kaya sa ngayon,
mahina na ang tuhod ko. Yung kung paakyat ako, wala masyado. Kailan yung pababa, bumababa sa hagdan, stairway, na gano'n. Nako, talagang aalalayan ko ang aking tuhod dahil mahina na. Mahina na. So, maraming natutumba ng mga senior citizen. So, tayong mga senior citizen is bantayan natin yung ating galaw. Lalo na pag nasa CR tayo. Karamihang instance na ang mga senior citizen natutumba dahil sa CR. Siguro, madulas. Ako, nasubukan ko ng minsan nadulas sa CR. Mabuti na lang at hindi nauntog ang ulo ko dahil para nabantayan ko ba, pinabayaan ko lang sarili ko na matumba, na-slide, ang nasapak lang ang aking dito lang sa back. Ano? Okay, so ano ngayon ang mangyayari kay Senator Jinggoy? Baka ma-hospital arrest. O di, pabor sa kanya. Kung hospital arrest, katulad ni sinito, si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ang alam ko up to now, hospital arrest pa rin siya dahil nga sa kondisyon niya. I don't know ano ba yung kondisyon. Kasi napabalita noon, nasa loob na siya ng kulungan, kaya lang I don't know, nagkaroon siya ng kondisyon, kaya dinala sa hospital. Up to now, naka-hospital arrest. So, well, ito na, Romans 8:28. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kung dahil sa pagkatumba niyang ito, ma-hospital arrest siya, at least mas maganda. Mahirap kasi sa kulungan. Yung, tama naman ang kondisyon ng kulungan natin dito. Nakakaawa. Kung ang kulungan sana natin dito is katulad sa ibang bansa. Example, sa ICC, yung detention facility nila doon, hindi kulungan na parang nakarehas na, no? May gwardiya ka lang. Kailang parang isang komportabling bahay. Ganon ang intindi ko sa ICC detention facility. Kaya, okay lang. Mas maswerte lang si Tatay Digong natin na nakakulong doon. Problema lang niya yung kanyang kamingaw. So may nagtanong sa akin kanina, kumusta na si Tatay Digong? Sabi ko, wala pa rin. Ang pag-asa lang niya na mapabilis ang paglabas ng ating Tatay Digong sa pagkakulong is kung magtagumpay ang US government sa pag-dismantle sa ICC.